Mabuti. Lahat ba ay nandito ngayon? Mabuti. Ngayon, ang lahat ba ay handa ng matuto sa araw na ito? Mabuti naman kung ganon. Bago natin sisimulan ang ating talakayan, number 1, makinig kapag nagsasalita ang guro. At number 2, itaas ang kamay bago magsalita. Number 3, igalang ang iyong kaklase at guro. Number 4, huwag maghila ng manulak o manghagis ng gamit. 5, panatalihing husay sa bawat gawain. Alalahanin natin ang nakaraang aralin tungkol sa mga gamit at materials sa bahay at paaralan. Handa na bang lahat? Okay, ano ang gamit sa paggawa ng misa o upuan? Number 2, kung pipili kayo ng upuan sa bahay, ano ang pinakamahalagang katangian nito? Very good. Isang magandang araw sa inyong lahat. Maaari ko bang kunin ang inyong mga takdang aralin kahapon? Salamat. Mga bata, kunin ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa tekstura ang pakiramdam sa ibabaw ng isang bagay. Halina't alamin natin kung paano nagkakaiba ang mga katangian ng bawat material. Tara na't subukan natin ang ating kaalaman. Ano ang napansin ninyo sa pakiramdam nito? Ito ay? Tama. Makinis ba ito? Tama. Magaspang ba ito? Tama. Malambot ba ito? Tama. Matigas ba ito? Tama. Ngayon, kilalanin natin ang tekstura at ipaliwanag ito. Ang tekstura ay ang pakiramdam sa ibabaw ng isang bagay kapag hinahawakan natin ito. May dalawang uri ng tekstura. Tunay na tekstura, actual texture na nararamdaman talaga natin, tulad ng lagkit, magaspang, kinis. Hindi tunay na tekstura, visual texture, nakikita lang sa larawan o guhit pero hindi nararamdaman. Makinis, halimbawa, papel, plastic, o metal foil. Halina't ipaliwanag natin. Magaspang, malambot, matigas, maluto. Ngayon mga bata ay panonoorin ninyo ang tutorial videos sa mga tamang hakbang. Kamusta kayo mga bata? Masaya akong makasama kayong muli sa ating pag-aaral. Handa na ba kayo sa pag-aaralan natin ngayon? Tayo na at magsimula. Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay tekstura. Ito ay ang ibabaw na katangian ng bagay. Maaaring malambot, matigas, makinis, o magaspang. Paano malalaman ang tekstura ng isang bagay? Hahawakan natin ito gamit ang ating kamay o pandama. Mga iba't ibang tekstura. Teksturang malambot. Kapag malambot ang isang bagay, ito ay ating napipisil, nalulukot, at napupunit gamit ang ating kamay. Pangalanan natin ang mga halimbawa ng malambot. Marshmallows, bulak,
tissue, unan, damit, sofa, cake, kama, at tuwalya. Pangalanan nating muli ang mga halimbawa ng malambot. Marshmallows, damit, cake, bulak, tissue, kama, unan, sofa, at tuwalya. Ang mga nasa larawan ay halimbawa ng malambot. Teksturang matigas. Kapag matigas ang tekstura ng isang bagay, hindi natin ito napipisil, nalulukot, o napupunit gamit ang ating kamay. Pangalanan natin ang mga halimbawa ng matigas. Bato, lamesa, palakol, doorknob, helmet, martilyo, dumbbell, pako, at bakal. Pangalanan natin muli ang mga halimbawa ng matigas. Bato, doorknob, dumbbell, lamesa, helmet, pako, palakol, martilyo, at bakal. Ang mga nasa larawan ay halimbawa ng matigas. Para sa ating pagsasanay sa teksturang malambot at matigas, ilagay sa tamang garapon ang larawan base sa tekstura nito. Ang ating unang garapon ay para sa malambot. At ang pangalawang garapon naman ay para sa matigas. Simulan na natin mga bata. Marshmallows. Saan dapat ilagay ang marshmallows? Sa garapon ng malambot o sa garapon ng matigas? Tama, sa garapon ng malambot. Dahil ito ay halimbawa ng malambot. Bakal. Saan dapat ilagay ang bakal? Sa garapon ng malambot o sa garapon ng matigas? Tama, sa garapon ng matigas dahil ang bakal ay halimbawa ng matigas. Bulak. Saan dapat ilagay ang bulak? Sa garapon ng malambot o sa garapon ng matigas? Tama, sa garapon ng malambot dahil ang bulak ay halimbawa ng malambot. Pako. Saan dapat ilagay ang pako? Sa garapon ng malambot o sa garapon ng matigas? Tama, sa garapon ng matigas dahil ang pako ay halimbawa ng matigas. Cake. Saan dapat ilagay ang cake? Sa garapon ng malambot o sa garapon ng matigas? Tama, sa garapon ng malambot dahil ang cake ay halimbawa ng malambot. Pangalanan natin mga bata ang mga halimbawa na nasa loob ng garapon ng malambot. Marshmallows, bulak, at cake.
Pangalanan naman natin ang mga halimbawa na nasa garapon ng matigas, bakal, at pako. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang teksturang makinis. Makinis ang tekstura ng isang bagay kapag ito ay ating hinawakan ay wala tayong nararamdamang mga linya o bako-bako. Pangalanan natin ang mga halimbawa ng makinis. Salamin, tasa, pinggan, mansanas, kamatis, at glass table. Pangalanan natin muli ang mga halimbawa ng makinis. Salamin, mansanas, tasa, kamatis, pinggan, at glass table. Ang mga nasa larawan ay halimbawa ng makinis. Teksturang magaspang. Magaspang ang tekstura ng isang bagay kapag hinawakan natin ito ay mayroon tayong nararamdamang mga linya o bako-bako. Pangalanan natin ang mga halimbawa ng magaspang. Hollow block, niyog, pinya, lubid, balat ng punong kahoy, at sandpaper. Pangalanan natin muli ang mga halimbawa ng magaspang. Hollow block, balat ng punong kahoy, niyog, sandpaper, pinya, at lubid. Ang mga nasa larawan ay halimbawa ng magaspang. Para sa ating pagsasanay sa teksturang makinis at magaspang, ilagay sa tamang garapon ang larawan base sa tekstura nito. Ang ating unang garapon ay para sa makinis. Ang pangalawang garapon naman ay para sa magaspang. Simulan na natin mga bata. Salamin. Saan dapat natin ilagay ang salamin? Sa garapon ng makinis o sa garapon ng magaspang? Tama, sa garapon ng makinis dahil ang salamin ay halimbawa ng makinis. Pinya. Saan dapat natin ilagay ang pinya? Sa garapon ng makinis o sa garapon ng magaspang? Tama, sa garapon ng magaspang dahil ang pinya ay halimbawa ng magaspang. Mansanas. Saan dapat natin ilagay ang mansanas? Sa garapon ng makinis o sa garapon ng magaspang? Tama, sa garapon ng makinis dahil ang mansanas ay halimbawa ng makinis. Hollow block. Saan dapat natin ilagay ang hollow block? Sa garapon ng makinis o sa garapon ng magaspang? Tama, sa garapon ng magaspang dahil ang hollow block ay halimbawa ng magaspang. Pinggan. Saan dapat natin ilagay ang pinggan? Sa garapon ng makinis o sa garapon ng magaspang? Tama, sa garapon ng makinis
dahil ang pinggan ay halimbawa ng makinis. Magaling mga bata! Pangalanan natin ang mga halimbawa na nasa garapon ng makinis: salamin, mansanas, at pinggan. Pangalanan rin natin ang mga halimbawa na nasa loob ng garapon ng magaspang: pinya at hollow blocks. Magaling mga bata! Masaya kung matutunan ninyo ang iba't ibang tekstura. Tandaan na ito ay ibabaw na katangian ng bagay. Maaaring malambot, matigas, makinis, o magaspang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita tayong muli sa susunod nating pag-aaral. Mga bata, napanood na natin ang video tungkol sa tekstura at mga katangian ng iba't ibang materials. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Ano ang tekstura? Ang tekstura ay ang pakiramdam o itsura ng isang bagay kapag hinahawakan o tinitingnan ito. Ang nagsasabi kung ang isang bagay ay makinis, magaspang, malambot, matigas, o marumi. Ano ang katangian ng material? Ang katangian naman ay tumutukoy sa mga katangiang taglay ng material kung ito ba ay matibay, nababaluktot, magaan, mabigat, o madaling masira. Tapos magkakaroon tayo ngayon ng group activity. Hatiin ko kayo sa 3 grupo at bawat grupo ay bibigyan ko ng gawain tungkol sa tekstura at mga katangian ng material. Pakinggan muna ang instructions at siguraduhin magtutulungan kayo. Handa na ba? Okay. Bago kayo magsimula, ipakita ko sa inyo ang rubric. Dito nakalagay kung paano ko susukatin ang inyong gawa. Tignan ninyo ng maigi para makuha ninyo ang mataas na score. Plus, bibigyan ko kayo ng 10 minutes para gawin ang grupo activity. Simulan na natin. Gawain 1, tukuyin kung ang mga binigay na bagay ay makinis, magaspang, malambot, matigas, at gumawa ng listahan o chart ng mga halimbawa ng bawat tekstura. Gawain 2 naman, material experts, tukuyin ang katangian ng bawat material: matibay, magaan, mabigat, nababanat, madaling masira, at gumawa ng chart o listahan. At sa gawain 3 naman, piliin kung anong material ang gagamitin para sa bawat bagay sa totoong buhay. Tapos na ba ang lahat? Okay, kung tayong magsisimula sa ating aralin, sabay-sabay nating basahin ang ating layunin. Nakikita ng bata ang koneksyon ng aralin sa totoong buhay. Natututo silang gumawa ng tamang desisyon sa pagpili sa bagay based sa tekstura at katangian. Ipapalawak ang pag-unawa at critical thinking. Mga bata, narito ang isang sitwasyon kung saan ninyo magagamit ang inyong natutunan tungkol sa tekstura at katangian ng materials. Si Liza ay gustong gumawa ng lalagyan ng mga lapis. May 3 materials siyang pagpipilian: karton, plastic, at kahoy. Alin kaya ang pinakamainam na material ang dapat niyang piliin? Ipaliwanag ang inyong sagot gamit ang nakaalaman ninyo sa tekstura. Ang katangian ng mga materials. Ano ang katangian ng karton, plastic, at kahoy? Alin sa mga ito
ang mas matibay? Alin ang hindi madaling mabasa o masira? Bakit iyon ang inyong pinipili? Napakahusay! Class, ngayon, alamin natin ang tekstura at katangian ng mga material. Tignan natin kung paano natin ito magagamit sa araw-araw na buhay. Halimbawa, kapag pipili tayo ng upuan sa bahay, kailangan natin pumili ng matibay at matigas na material para ligtas tayong umupo. Sa paaralan naman, pipili tayo ng magaan at matibay na lapis para magamit sa pagsusulat. Sa paglalaro naman, gumamit tayo ng malambot at nakababanat na laruan para hindi masaktan. Sa kusina naman ay kaldero na matibay at makinis ang ginagamit at sa pag-iimbak ng pagkain, lagyan ng mga magaan at matibay. Kaya makikita natin ang kaalaman natin sa tekstura at katangian ng material ay nakakatulong sa pagpipili ng tamang bagay sa ating araw-araw na buhay. Plus, magkakaroon tayo ng maliit na quiz tungkol sa tekstura at katangian ng material. Pipili kayo ng tamang sagot sa 5 ang pagpipilian at basahin ng mabuti. Takdang aralin naman, gumuhit ng 3 bagay sa paligid o paaralan. Isulat ang tekstura at katangian ng bawat bagay sa paligid. Halimbawa, upuan, matibay, matigas. Bula, malambot, nababanat. Baso, makinis, madaling masira. Yun lang sa araw na ito. Salamat sa pakikinig.